Nakatulog. Itu pangan semakai pangan. Ini sa Bacolod. Mana? Pinili doon, kaya sa kanal. Paano nyo nga? Tabali ninyo. Wah, bye pang. Itu pangan mo ang yor pangan. Ne, kaplikikin mo matintig ako. A few moments later. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all to the town. Bye. Oh, the friend. Grabe, makababay. Kala mo naman pupunta ng ibang bansa tong mga to. Mamimiesta lang naman kami mga kamoma dahil nga festival dito sa aming town sa Lake Cebu, South Cotabato. Tas eto si Kuya Panay sunod dito sa pamangkin ko. Ay nako, tingnan nyo, kaya iniyakan na. Ang hilig talaga nila magpaiyak ng bata mga kamoma. Buti sana kung mayroong pera, paano na lang pagkawala. Kaya iba din talaga yung mga trip nila kuya. Tapos pagdating na naman dito mga kamoma, at eto chismisa na naman. Eto na nga yun mga kamoma, bago kasi kami uwi ni Apa ng Jensan, itutur ko muna etong pamangkin ko mga kamoma. You know naman palaging nasa bahay to. Bihira lang makakita ng tao. Kaya pag nakakita ng ibang tao ay panay ang iyak. Pati ako kapag nakikita niya ako panay iyak. Halos hindi ko na nga makarga. Kaya sabi ko magmo-moment muna kami. Pero hinayaan ko na sa mama niya mga kamoma dahil nga nahihilo ang moma niyo. Hilong-hilo na nga ako pag nasa Jensan. Pati ba naman dito sa bukid mahihilo na naman ang moma niyo dahil sa bata na ito. Hindi ko talaga ito siya makarga-karga mga kamoma at hindi ko talaga matutulungan ang mama nito. Kasi nga takot talaga siya sa akin. Pasaway na bata. Kaya sabi ko pupunta na kami sa meriendahan dahil mamayang hapon kami uuwi na. Kaya saglit lang talaga kami dito mga kamoma at nagmerienda kami nitong mga pika-pika. Tapos uwi na rin kaagad mga kamoma konting silip lang. Kaya buti na lang mga kamoma nung nag-ukay-ukay kami ay hindi namin sinama ang batang ito. Ay nako, pag isinama mo yan, hindi ka na talaga makakonsentrate sa ukay-ukay. Dami pa namang mapagpipilian. Lalo na itong mama ko mga kamoma. Kaya iyan, alam nyo na ang dahilan kung bakit late yan nakapunta sa pare dahil nagpulaw yan sa ukay-ukay. Kinagabihan kasi mga kamoma na masyal kami at bala ko talagang bumili ng mga kutsilyo at saka garapon. You know naman yung mga garapon namin at saka kutsilyo namin sa bahay parang mga dekada 80 na. Kaya sabi ko kailangan ng palitan mga kamoma, kasong problema papalitan mo tapos itatago lang din naman. Pero intindihin na lang natin mga kamoma, kay ganyan talaga ang mga nanay sa probinsya. At eto na nga, balik tayo sa batang ito at dito na kami sa aming bahay at inuwi na namin sila dahil kami aalis na mga kamoma at kami uuwi na ng Jensan. Kaya nagbabay na ang moma sa kanyang mga kamag-anakan tapos umuulan pa habang kami bumabiyahe pa uwi mga kamoma. Dahil syempre iniisip pa namin yung mga alaga namin na naiwan sa bahay kung kumusta na ba sila, kung nakakain ba sila o hindi. Kaso mga kamoma, mukhang iba yung nararamdaman ko at mukhang mabigat sa pakiramdam nang umalis kami na Apa. Kasi nga meron akong iniisip. Tapos iniisip ko mga kamomay, nakalimutan pala namin si Mochi isama. Kaya tumawag agad ako sa bahay mga kamoma na baka pwede ihabol nila si Mochi mga kamoma. Tapos ayun umatras si Apa. At buti na lang hindi pa kami nakalayo-layo pa. Nakalimutan ka namin, binalikan ka namin kaagad. Oh! I love you! Okay. So ayun na nga mga kamoma, at buti na lang pinalikan kaagad namin si Mochi. Paano na lang kapag ka nakalayo-layo na kami mga kamoma, naunsao na lang yun. So syempre walang reklamo dito sa Apa mga kamoma dahil kagustuhan niya naman yun na isama namin si Mochi at siya naman mismo nagsabi na isama namin. Syempre pakunwari ayaw-ayaw good ako mga kamoma, binabalik ko lang sa kanya yung ginagawa niya sa akin na paayaw-ayaw din siya. Kaya
Ganun din yung ginawa ko sa kanya mga kamoma. Kunyari pa ayaw-ayaw din ako. At sino ba naman kasi ang may ayaw dito sa kanya mga kamomay? Napaka-cute niya mga kamom at kamukhang kamukha niya si Tabi. At dahil nagugutom na nga si Mochi, kaya sabi ko mag-drop muna kami dito sa 7-Eleven mga kamoma para mabilhan siya ng kanyang makakain dahil nga kinakagat niya ng kamay ni Moma. Kaya nag-stop over muna kami dito sa 7-Eleven mga kamoma at binigay ko siya kay Apa para makabili muna ang Moma ng cat food. Ayan, mukhang madadagdagan na naman na ang ating mga gastusin, ang ating mga expenses mga kamoma dahil dito sabi ko nga mag-family planning kami pero anong nangyari? Hanggang planning na lang mga kamoma kasi yung family namin mas lalong lumalaki at lumulobo na. Not too much. Enough to avoid discharge. Maybe after this he sleep. Nagugutom ang bata, oy. Gutom na gutom. Gutom na gutom nga si Mochi mga kamoma, pero at least no, simula ngayon hindi na siya makakatikim ng puro kanin mga kamoma dahil kakain na nga siya ng mga cat food, wet food. So ayun, basta ayun na nga, dagdag gastos na nga kamoma at buti na lang syempre dahil nga gusto ni Apa so wala talagang reklamo. Kaya nga nagdelay-delay na kami mga kamoma dahil syempre humihinto pa talaga kami ni Apa at ayaw ni Apa na mag-drive habang kumakain si Mochi. Grabe no, kitang-kita mo na talaga yung pagmamahal ni Apa kay Mochi. Ay nako, may bagong paborito na naman si Apa. After na nga kumain mga kamoma, nilagay na namin sa carton box. Kaso hindi yan siya mapakali dyan. Kaya kinuha ko na naman kasi nga gusto niya magpapakarga. And first time niya po kasi nag-travel ng malayo. Pinagdasal ko talaga mga kamoma na bibigyan ako ni Lord ng kamukha ni Tabi. At gusto ko yung kung saan ang galing si Tabi at gusto ko dun din manggagaling. Kaya saktong-sakto mga kamoma. Dahil nga si Mochi ay from Lake Cebu and si Kuya Tabi is from Lake Cebu. So, baka ito na ulit si Tabi, binibigay na ni Papa Lord sa akin. Hoping na magiging kasing baitin niya si Tabi mga kamoma at walang kaartihan. At dahil nga kinakagat-kagat niya na naman ang kamay ko mga kamoma, kaya ayan, nag-stop over na naman kami mga kamoma. Parang pakainin ng batang pusa na ito. Ganyan talaga siya kamahal ng Apa niya. Konting gutom lang, pakakainin na kaagad mga kamoma. Atat na siyang kumain. Wala na. Nag-umpisa lang kami sa isa mga kamoma pero sumobra na ng 1 dosena. Paano naman ito, oy? Pero sige lang, kay i-bless man tayo ni Lord, no? Kaya idaan ko na lang muna sa pag-inom ng kape itong nervyos ko mga kamoma. Kinakabahan na naman kasi ang moma nyo sa mga dagdag gastusin. Kaya sinasabihan ko talaga siya pa mga kamoma, kailangan niya talaga magpanat ng buto dahil nga dumadami na yung kanyang mga pinapakain. Lalo na ito, dumating na naman yung kanyang paboritong anak mga kamoma, tapos ginger pa ang kulay. Kaya yan, inabot na kami ng gabi dahil sa kakahinto namin sa daan para lang pakainin itong bagong anak niya mga kamoma. Akala mo naman ito si Apa bagong panganak pa lang, o tingnan nyo kung gaano niya tinatratong baby itong anak niyang pusa. Dumiretso na nga kami dito sa school ni ate mga kamoma dahil gabi na nga kami dumating at ayan, na-surprise nga sila ate dahil meron na naman silang bagong kapatid na 4 ang paa. Kawawa din naman ito si kuya tapos na-shock din siya, basang-basa din sa ulan mga kamoma. Buti na lang itong mga anak ko mga kamoma ay mga animal lover at eto na nga, dito na kami sa aming bahay at ayan, nagkarambolan na. At ito naman si Myong, panay amoy ng puwet ni Sito. Alam oras ng kakain, nangangamoy pa ng puwet, mga pasaway, gyud. 2 araw nga lang ako nawala mga kamoma, pero pagdating ko parang ang sobrang laki na nila. Tas tingnan mo itong isa, gakamang-kamang diri sa iyang kinaunan. Oh. Kala mo naman kasi merong mga agaw ng kanyang pagkain. Kawawa talaga mo mga kamoma. Oh. Ang food niyan mga kamoma, kalabasa at saka isda. At syempre dito sa akin, magiging malinis talaga siya mga kamoma. Iba naman talaga yung lifestyle niya doon sa bukid. Kaya dito magiging rich kid na yan. At tayong mga parents ay magiging poor parents. Magiging poor tayo dahil sa kanila mga kamoma. Habang sila ay lumayaman, tayo naman ay pumupur.
pumupobre na dahil nahihirapan sa kanilang mga pagkain. Pero anyway, God's will provide. Basta samahan lang natin ang sipag at tiyaga, walang imposible at sigurado ako na mabubuhay natin to lahat sila. Dahil kita nyo, dami pang mga kaartehan nila sa buhay mga kamoma. Tas ayan, welcome na rin siya ni ate at ni Uncle Fifi. Pasado talaga siya kay Uncle Fifi mga kamoma. Baka naalala din ni Uncle Fifi si Kuya Tabi. Kaya sa wakas, binigyan na rin kami ng kamukha ni Tabi mga kamoma. Nasagot na rin yung dasal ko. Kaya siguro dito pwede na kami mag-family planning ulit ni Appa. So, ayan na. Dahil nga natulog na ng mahimbing si Baby Mochi mga kamoma. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong walang sawang suporta.